Sinyasira ko ninyo og mulapaw ko. Nga muundang ko ang atong oras alas 8, mga 5 minutes ra gyud akong wali. 5 minutes and 1,000 seconds. So, umay-umay pa na. Pero mingon ko karon nga gabi, let's go directly. Forward in faith, onward in action, united in mission. So, moving forward in faith, mingon ko igsoon, we have seen both victory and defeat in the life of Israel to this point, from the high of Jericho to the low of Ai. Unya mingon ko, Israel would continue to move forward. Bisa nag-atubang sila kadaugan o kapildihan, atong makita nga Israel would continue to move forward. And I have noticed that we have done onward federation rally. Unta kini igsoon nga federation dili kani mo undang, dili unta ni mawala hangtod mobalik ang Ginoo. Amen. Are you happy that we have a federation program? Are you happy? Anong happy niya mga hitsura lagi ay happy mo. Muro magdi man makita sa dagway bagay. Kung malipayon, dako yung nagpahiyom, di ba? Malipayon yung di pastor, nga na federation rally. But, you know, there are years that I have noticed nga wala ta ka-federation. Kay supposedly, di na ni 10 years. Ang federation bigas is 21 years na. 21 years. Ang diris ato nag-10 years. So I have noticed because we started this federation during the time of Pastor Riquelme. And we started organizing ourselves in Himalalo. It's in Himalalo, Brother Lison. Di ko makalimot nga until finally naghimo ang program na silang abayo, nakaadto dito ta sa beach, naghimo sa first program, di ba? Nakahimo ta dito. Pero mingon ko igsoon, there are times that we don't have federation rally. But my prayer, because our theme is faith or faith, forward in faith, onward in action, di yun unta nato undangan ang buhat para mapreserbar ang atong pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo, the same as the people of Israel, that they would continue to move forward. Kung di mo makita nga mo sibog sila, mo atras sila, bahala na kung unsay ilang na-experiensyan, but they never experienced to move backward. God had repeatedly told Israel not to be involved with the people of the land. The moment that our minds will be diverted, our focus will be diverted, so ginlan mo na ko, mo hinay, mag-drag ang atong buhat. Mao nga gisuginlan nila, gisultihan nga Israel not to involve with the people of the land. Ang ato nga kuyugon igsoon nga kanang ang huna-huna mao pagpadayon sa buhat. Pagpadayon sa buluhaton, mao kini nga mga huna atong pangayoon. Ingon ri, there are reasons of their defeat. God's judgment would fall in them because they refuse to turn from their unbelief and wicked ways. Kung dili nato usabon ang directions atong kinabuhi, kita nakahibalo na nga kinidi nindot di angayan ato gyapon padayonon. Just last week, no, just this week, I never expect that I could meet this person. We could meet this person. It's in the Cebu Terminal Bus. Gikan Mangunbig Federation. Biyahe mi igsoon. Biyahe mi balik sa Cebu ni Mrs. Wa na may ganalag sakyanan. Kaya ngon ko mabalik man das Federation diri. Mo biyahe mabutag Manila. So, ningko ibili na natong sakyanan. Sakay mig series.
Pagkanaog na mo sa series ni Gawas Bus Terminal, nangita mig taxi. Sa pagpangita na mo taxi, dahil nagpara na kong taxi, na ay naka-helmet, saktong lawas, "Good evening, Pastor Abihero." Nakailamang yung kustingo ba? Nga kini maumang yun, sige na kung makuyog o madula sa federasyon. Di ako siyang gilingi, ni ko, naamang ka rin. Di, remove iyang helmet, gikuha niya, nag-istorya mi. Kaya asa man po, sir? Asa man kagikan, kung gikan biya sa federasyon. Updated po siya sa federasyon, pero ang kalim na limpay ko igsoon, nga wa siya makalimot, nga dugay-dugay ng panahon wa may magkita. Pero si Mrs., sige na siya, tulog-tulog na ko, para nagsakyanan, para na. Pero wala gasulti lang, kada nagitulog na ba, nga mangita na tagsakyanan. Kay nakabantay na siya, nga pag nalimot ang nagtawag na ko, Pastor Abihero, nga gagunit di ay sigarilyo. Karon kay maulaw naman siyang labay, kay makitaan man, gisingin na nagkumot-kumot, nakitaan man may misis nga kalihog-ihog siya, napasok na niya kong kamot, motong dito'y giing na lang kanako, nga itunod, pangita na lang taksi, kay maluoy ko sa naistorya nimo nga ang kamot muna-muna ng ana-ana kay gikumot-kumot ng sigarilyo, kay naapa di ay sigarilyo igso. Mingon ko, because they experience defeat. Muhinay ang atong pagpangalagad. Muhinay atong relasyon. Kung dunay mga butang, wag na to taligi. Karon mga batanon, naarabay kusog ka ng scatter. Di ba? Daghan kong nag-intra-intra na. Pero mingon ko, the reason of their defeat, because they refuse to turn from their unbelief and from their wicked ways. Posible ba, mga batanon, na ay nindot natong basket, nindot mo volleyball, pero di pa nato mabiyaan ang mga vices sa atong kinabuhi? Ingon-gingan ko ba, Pastor, kanang nakasulod ko ba o dihas ko magiti? Gitawagan manggugos ako mga amigo. Just this week, may nag-istorya. Then siya, I have to confess, Pastor, nga murag mauni akong kwan. Pero wa ko mahimag, wa ko mag-expect nga pagsunod na ko sa bar, na po dahil daghan dito nga mga kauban. May kumuba. Pero ang kanindot kay wala aning grupo. So it's an amazing experience which I never expect nga doon na po dahil mga wicked ways. Doon ay unbelief. So we are to move forward in faith personally and corporately as the body of Christ. But now, how does that happen? Just as Joshua has taught a strategy for victory and the solution of repentance, he now teaches us how to move forward in faith. Dito ang taon sa ulo to, nga atong paglakaw, mahimo nga magpadayon ta, nga tatlong ang atong pagpanlakaton, dili na ma-divert ang atong pagtutok, maogayod ang langit ng kuluyanan. Amen? Mao ba na atong handlong igsoon nga nung nag-join tag Federation Rally? Because we are excited, we are interested to meet Jesus one day when He comes. So, mingon ko, doon ay itutlo mga kaigsunan, unsaon nato magpreserbar ang atong pagtuo. Mao na nga ingon ta, we must be anchored in the Scripture. Kinahanglan i-anchor. Unsa ganun ang anchor? Unsa nang anchor? I-angkla. I-angkla, di ba? Nga i-angkla nga ang barko bisan pag naayag kong balod, naka-angkla na ganina, di yun na madisgrasya. Kaya naka-angkla na. And if we want to move forward in faith, onward in action,
united in mission. We must be totally, deeply, solidly anchored to the Scriptures. But this is my experience. Just this February and March, we have training for the 1,000 missionary movement. I was tempted to make an interview. 74 ka mga batanon nga nag-join sa 1,000 missionary movement. 74. There are children of the workers, some of them, majority, mga anak o mga elders, na-added ko po yun. So ako silang i-interview. Before coming to the campus, before you enter in this place, how many of you enjoy reading your Bible? Imagine, out of 74 young people, unong ra kabuok di isa, nga sa wa pa kaabot sa campus, sila kanunay nagbasa sa Biblia. Meaning to say, majority of our young people, not only to our young people, posibleng kanato sad nga mga hamtong, we never put interest and we never enjoyed reading the Bible rather than enjoying opening and reading our cell phones. Tinuod dili. If we want to move forward, we must be solidly anchored. Munang kita kumpiyansa igsoon, mga kaigsunan nga nung di na nato sa'y makita atong mga kabataan, kay posible, wag ta maangkla diha sa pulong sa Ginoo. It is not enough to come to the church Wednesday night, Friday night, muadto tag-iway, usay ang iway na to, mga sadya-sadya na naman, Bible game, but they are not totally rooted. And you know, one of the story, makaingon ko, di yun ta kumpiyansa. Usa sa mga batan ko na to igsoon. Na dinig. Usa na to sa mga batan ko. Anak na siya. Of course, anak ng amahan. Kani pa yun. Karon, nalipay ko. Sa 1 week na mo nga pag-abot, before ni naabot dito sa Wantao campus, ingon ang district pastor, gihatod Diyos district pastor, Pastor, ikaw na'y bahala aning duha ka buo. Oh, nga naman. Nun siya ako ning ginala, kay nang hagad yun ni og join sa 1,000 missionary movement. Pero I told them, ayaw ko ibutan ninyong risgo. Dili ko mo recommend sa inyong ngalan. Di ko nga naman di man ka mo recommend. Nga naman, dili unta ka mo recommend. Di mo recommend ka, Pastor, nga kaning usaan gikan ning prisuhan, kaduhan na ning na priso. Kay sige pamaligya o drugs, gani naanis listahan panahon ni Duterte, pero gitipigan na yun siya sa Ginoo. Niko niya, nung siya kaning isa po, wa yun ni gani gatingganay paspapan mamahang tudron. Kay kining bataan, pero tinagyon, 18 pa anyos, pero grabe ng vices. Ang ginikanan, primero, walang sila gamay. Mga bata na di na muuli kayo saktong oras sa balay, we must be careful on that. Not only sa mga lalaki, daghan kayong mga babae na to, nga na-surprise ko, and so on. And we must be aware, we must be careful. Niini nga kahintang with the situation that we are experiencing right now. So, we have to guard our young people, our children closely. Kay ni anatas panahon nga, lisod nga kahintang. So, sa diha nga, ningon siya, kani Pastor, wa na ni tagdas iyang ginikanan. Kani yun, kana siya. Nga naman, naani sila yung business, Pastor. Ang papa ani elder po ang papa. Active kayo ang parents pero napugatan ni sila kay wa nila mabantay dayon. Imagine, Pastor,
kay naa sila negosyo ng mga ligid, mga motor. Naa sila 3-story building. Naa sila mga upat ka mga tindahan. Ang usa ka tindahan ilang gi-close tungod sa problema nila sa ilang anak. Imagine, ang ligid nga tag 10,000 gibaligya ng 800 pesos. Unya gibaligya niya gitunong pagyug Sabado parang wala iyang papa kay elder man iyang papa. So kinsa may malipay anak, nahimo siyang problema sa iyang auntie, sa iyang family. Pero pastor, ni ana man ikaw na'y bahala ali. Ningko na, dalan na lang uli ug mahimo. Ningon siya di pastor, kay before ni sila ni join, ni text ni pastor, is there any chance for us to join the 1,000 missionary movement? Ingon ni pastor, dili. Kailan mo mong pastor Bernie Silva. Taga-atuwa na. So, siya may kadala nito. Ningon siya, pastor, kini manggod, kining duha, problema ni sila. So, mingon ko, ako silang ingnan, if you are interested to join the 1,000 missionary movement, please come to the church. Friday night. Kaya parang ma-finalize na to, uy, pagka Friday night, nanimba ni duha, nakalungslim na. So, ingon pa po nila, pagsimba po na mo, pastor, kay akong gi-interview, pagsimba na mo, pastor, naulaw po mi. Kay naglingi na yung magkaigsugan nga, nanimba man kung sa may nahuna-hunaan ani nga, nakapansimba man yung duha. But we are all decided to join the 1,000 missionary movement. Pag-apot na nito igsoon, ingon ko sa every morning na ano special program, meeting. Anang taga CPUC. So na ako'y meeting sila tag 1.5 hour. Ako muna ko, maglisod siguro nag-survive of 1 week. Sa nagbasa na may Bible, 1 week after, ingon siya, pastor, di ko kasabot ang Biblia. Sige kung basa-basa, pastor, di ko kasabot ang Biblia. Di ko nung, ampo sa Ginoo. Ingon siya, to tell you, pastor, I am a son of an elder. Pero naangad na mong nga, sunod-sunod ra. O asa silang papa, kuyog-kuyog ra. But we are not totally rooted in the Bible. Not only to the elder, even to this person, nga naan na igsoon, nga naan na taas. He is a son of a worker. Pero noon siya, musimba ra ko, pastor, kay in respect to my parents, but deep inside, I don't have any passion nga mag-alagad yun sa Ginoo. So, nakaanak ko mga kaigsunan nga kinahanglan, we will not put total trust to our young people, to our children, because they are coming to the church. But we need to evaluate them. Ato sila. Pero, karon igsoon, pag-share nila sa experience, stories ilang kinabuhi, naghatag silang testimony, di mapuggan akong luha. Mutulo yun, naghilak nga ino nila. But today, before, we never expect that we could make this kind of responsibility. But we praise God and we thank God for allowing us to join the 1,000 missionary training. O karon, pastor, suginlan mo na ko. Perting lipaya, ang kalipay ni Ayes kalibutan nga among na-experiensyan. Dili mabayluan sa kalipay kung nag-alagad kas Ginoo. And you know, this guy, before he left from the campus, nagwali na siya, naghimo ni krusada, karon igsoon, naanis Cagayan. So, mingon ko, mga kaigsunan, we have to be anchored in the Scripture. So, mingon ko, niining ato nga pagtuon, in times like this, unsa gani? We need the Bible. In times like this, be not idle. Be very sure, your anchor holds and grips the solid rock. In times like this. You know this song? How many of you so acquainted with this song? Why not you join me in singing? In times like this. Ready? Ready? Sing. In times like this. Sing.
In times like this, we need a Savior. In times like this, we need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. If we want to experience moving forward in faith, onward in action, and united in mission, in times like this, we need to be anchored to the solid rock. Kinsa gani ang solid rock? This rock is Jesus. Yes, He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. It's on. Kinahanglan in times like this. You know, 10 years doing and attending this onward federation rally. Pero usahay kung magdula ta, murag di nato pamapuglan. Di ba? Nga usahay, gapauntol ta, pero bukan-bukan ko ng kapay. Di ba? Oh, sige, panuulon na rin. Di ba? 10 years, supposedly, we experienced total change in our preparation for the soon coming of Christ. 10 years federation rally. Ang ato igsoon, we already commit ourselves involving the work, participating, sharing the message, reaching the people who are still in the darkness. Mao tani ang atong latuyo, mao ni atong handom, pero dili ta makahimo kung dili kita maangkla diha kang Hesu Kristo. So mga kaigsunan, mao na nga mayroon ko in time like this, we need the Bible. Mao kini muhatag nato og kalipay, muhatag natong paglaom. Mao nga mingon ko, mao kini ang gitudlo ni Gideon, unsay angay natong himhimuon. Ikaduha, persistent prayer. The Gibeonites then sent word to Joshua in the camp at Gilgal, do not abandon your servants, come up to us quickly and save us. Nagpatabang sila, duawa mi, rescue hami, talabangon nami. Igsoon, mao kini, ingon siya, help us. Because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you. Ingon sa Ginoo, ingon niya, tabangi mi, pero ingon niya, nag-istorya si Joshua. Ingon si Joshua, do not be afraid, ayaw kang kabalaka, ayaw kang kahadlok. Kay ingon niya, ako silang itugyan nganha sa imong makamot. So, pagbuhat na tos buluhaton, dili ta mabalaka, di ta kuyawan. Ako, igsoon sa tinud-anay, I have to confess. Abi man ako, ingon ko adto na tos campus, lami ni kay ma-practice akong Tagalog. Kay ma-assign kong Romlon, ma-assign kong Samar, may na kong mo Tagalog. Pag-abot na tos campus,
ang mga Tagalog mano ay magsinibwano na po. Kay daghan-daghan man ang taga Mindanao ug Bisaya, so di gyud ma-develop. Mao nga pagwali na ko dito sa Hambil sa Romblon, nagkrusada ko Tagalog ra ba yun? Pero ko Ginoo sa may akong himunan ambot wali ko ikson. Walang ko kabalo o nakasabot batanan, pero gayango-yango mapod sila. Onya, nakit-an man ako nga murag every night, nag-increase po atong attendance na nambong. Ang ako lang itugyan ang akong kinabuhi nino Ginoo. Just use me as an ordinary instrument. But it's quite okay when I was in Romblon, Hambil, kay may pagkainom ko. But when I was assigned in Samar, ang Samar igsoon, abi na ko og kabalog sinibuano, waray gyud. Mas lahi ang waray sa Tacloban kay waray sa Samar. Perte ba yung lisura? Munang pinakabugat na ko. Ingon ko, Ginoo, ni anasad ko diri. Gamit ako nga imong instrumento. And I am so happy that we experienced baptism right after the program. Unya, nakita po na ko, ingon pa nila, pagkahuman pastor, nag-meeting naming elder karong hapon, kay pabalikon ka na mo pawali diri sa Samar. Niko, uy, nasabtan na ko nila. Kay ang ako lang pagtuo nga God will use an ordinary person. God will use us. Don't be afraid. Ang kahadlukan na to, kundi kita makabuhat sa bulaton. So, Joshua was again at Gilgal, his place of prayer, the place where God had given him direction and plans. Ang sekreto, doon nagdapit si Gideon, diin siya mag-ampo makikistorya sa ino. Ang question, are you still enjoying praying to the Lord? Do you still enjoy praying with the Lord? Muna hindi na ko malimdan mang katong dito kong kapis, gi-assign ko niya anang gabi, gitawa, kadlawon, alas 3:30 kadlawon. Nagitukaw ko, brother, nanuktok, uy, alas 3:30 pa mis kadlawon, niya kapis na ba? Dito ra ba ko gi-assign anan? Kanang maoray palay, unya kasagingan pa yun. Unya di pa yun ni kaila, kani abot na ko anang gabi, oray pagkaila na mo, unya nanuktok, ingon ra bang kaning kapis, daghan na ba ning aswang? Niku, kuyawan mo ko ba? Di, pananuktok man, kap na kus bintana, kaning ko, basin niya o tinuod nga kuan, muluksor ra kus bintana. Pero ingon man, brother, bangon na kay mag-worship ta. Alas 3:30 kadlawon, naki-worship. So, mingon ko ikson, niko, sige, pag-worship na namo, kanta na. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, before. Basa siya, the Lord is my shepherd, I shall not want, to make it me to lie down. Psalms 23. Pagkauman, closing song na po. Closing song. Thank you, Lord. For saving us all. Thank you, Lord. For giving me all. Thank you, Lord. For giving me. Thank you, Lord. Then, ampo. Siya po yung ampo. Ama na mo, paspas kayo ampo. Pagkauman, into my heart. Come into my heart. Lord Jesus, come into my heart, Lord Jesus. Amen. Bye. Brad, babay na. Asam ni ka. Mulakaw na ko. Niko, inun-ani ga ampo, pero tininuod ba kaha ang atong pagpangaliyas niya? So before I end up, I don't have so much time. Mupundog. Sunod na nato tiwason. Magkita pa ta sunod. But before I end up, ni amaning mga taga-Kansaging dinhi. Ni amaning taga-Balugo, Sibulan. And this is our experience. Let's enjoy doing our worship. Let's enjoy doing our worship. But
you still remember nga nagwali ta dito nga dunay pare nga nag-attend. Dunay pangulo nga gikan sa Vatican. Kay Dumdum. Every night inigwali na dito igsoon, naapod siya. When somebody informed me, Pastor, naabiyaga at inagbiyaga sa ikuan, amo ba? Di, pagkagabi akong kumustahon, tayong bang kumusta? Salamat kayo sa message, Pastor. Pag-abot na yun sa confession of sins, I try to emphasize nga di na ta mga yung pasaylo sa tao. Hindi na sa Ginoo. Yang na po dyan pag-uman. Pero sa lakto yung sugilanon, pagkahuman igsoon, nag-abot nag-closing night. Pag-closing, di lang ako ang mga second to the last night. Pag-abot na yun sa Sabado o Domingo, muna yung pinakabugat nga gabi nga among debate. So, ingon ko sa magkasyonan, mag-ampo na. Sa pagnaano dito igsoon, gi-emphasize na ko, kinsa nagbalhin sa Sabado o Domingo. Naano ko. Yang mo po siya. Abi na ko, butindon siya pasong bibiya maunang imong gisulti. Kaya gikan biya ako dito. Pero magkaigsunan, abi ninyo, pagkahuman, wala ko mo dito pangmusta niya. Diri ko skilid ni Aging. Dito ko palayo ko kaya di ko base mao. Bingon siyang kasaga ng kag-istorya niya. Nagikan biya ko dito. Pagkagawas ninyo siya, asa mas pasok abihiro dito, kaon ko kamuting kahoy. Kaya nung kaon ko kamuting kahoy. Pero lain akong, kanang akong feelings mga, dili ko mahimutang. Pagkahuman, ningon siya, Pastor, asa magan? Hingo, di ara ko diri. Ningon siya, uy, naaray ka? Pastor, salamat kayo. Thank you so much for sharing the truth. Imong gitudlo ang tinuod nga adlaw igpapamay. Pagsulti ko na nakasinggit yung kus mga kaigsunan, naawa na silang sister Isaya, mga kulungkaraan dito sa kasagay, nakasinggit ko, igsoon, kung mumiyak magyod mo aming iglesia, inyo na lang sayo. Gineclare na ni ini atong higala nga ang adlaw igpapulay tinuod yun niya sa Sabado. Amen? So, igsoon, mao nga, wa lang ko kumpiyansa ko. Pero, ni-uli magod siya Cebu. Pag-uli niya Cebu, pagbalik niya 2 days after, nag-message siya sa kuha, Pastor, pwede ba pangitaan mo nga makahatag kong Bible study? Kay gidala na ko ang duhana ko ka-cousins. I told them, if you are interested to look for a true church, I will introduce to you this church, the Seventh-day Adventist Church. Munang kinala na ko, pero tinglipayan na mo iso. Pero to make the long story short, niabot ng closing night. Pagka-closing night na, pasalamat kami, farewell dito na mga speeches na. Ingon ko niya, pwede ba ikaw na po mahatag siya, adili lang Pastor, kaya at least naana magpugli. Hindi ko, sige, mahimo, manganta na lang ka. Then siya, sa may kantahon ko, ikaw, pili ka na lang sa inyo, ha? Then siya, dili, kaya aman tas inyong church, inyong kanta atong pangitahon. So, ningon ko kung sa mga kanta, ningon siya, katong bitang pastor, katong na ay higala. Ayun, na higala, ingon yung mag-insulan, ang maayong higala, ang ilog na yun sila kuhag, anong iton. Ningon ko, sige, ingon siya, sige, kanta ka doon. Dere, mis pulpit o yun. Na dito mi sa pulpit, nagkanta mi, unya, lami man kayong kanta, ang maayong higala si Jesus. Hangtod yun na tiwas na mong kanta, igsoon. Natingala na, nangutana ko siya, nga naman na nakabalo ka aning awit. Number 1 yung reason, kabalo ba ka, Pastor? Sa gagmay pa mi, di ba na ay program ninyo masabadong hapon? Niko, Brand Sabbath School. Mauna na usang magkamati. Pero ikaduhag yun, Pastor.
naamagod ko'y silingan nga Adventist. Di ba mga tamamukhaan lawon? Kanang gitawag ninyo, ko worship. So, kana, mag-worship. Doon siya, pusog man kayo mukanta kay sa una igsoon, inig worship kadlawon, pusog kayo tingog, bahalag walay luta. Di ba? Kaya, ayong ikalas. Karon, dinuta-nuta na yun, kanang sundog yun na ito, kanang timpuan na. Pero sa una, basta kayo makapirada na yun, makakanta, ang ayong ikalas, si Jesus na kayo. Siya. Pero, di maonig kinantahan sa mga karaan na itong nagalagad. Pero suginlan mo na ko, ang pagtungo sa itong iglesia, dili mapugan. Ang atong mga karaan nga nagalagad, they're just elementary graduate. Kalabanan, high school, only few are college graduate. Pero makita nimo giun sa pagpreserbar, giun sa pagpatubo. So karon mga kaigsunan, mingon ko, let us enjoy moving forward. Let us enjoy doing our best, sharing the message of Christ until the day He comes. Federation, onward, magkita tatanan sa langit. Wala kong tayo mo atras sa atong pagpangalagan. Wala kong tayo mo sibog sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Magapadayon kitang isog, kusgan. But be sure that each of us, we are totally anchored in the Scripture. We must be anchored to the solid rock, which is Jesus Christ. God bless you. This is my prayer tonight. Happy Sabbath day.